Amen. So praise the Lord. Mga kapatid, mga viewer, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 38, day 5. Amen. So mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 1:17 to 18. I am the first and the last and the living one. And I became dead, and behold, I am living forever and ever. And I have the keys of death and of Hades. Amen. So ano ba sinasabi ng Panginoon dito? Sabi niya, siya ang first and the last. Pag sinabi natin first, wala nang nauna pa kaysa sa Kanya. Siya ang first at lahat ng bagay nag-umpisa sa Kanya. At sinabi niya na siya rin ang last. Ibig sabihin, wala na rin susunod sa Kanya. Siya lang ang huli. Na ibig sabihin, tatapusin niya lahat ng gawain na may kinalaman sa ekonomiya ng Diyos. First, last. At sa pagitan nito ay ang Kanyang pagpapatuloy, ang paggawa, at ang pagsasagawa lalo na ng ekonomiya ng Diyos hanggang ito ay makumpleto. Sinabi rin niya rito na siya ang isa na nabubuhay. Baka may mga iba na nag-iisip na wala na siya. Asa na ba siya? O ang iba ay parang hindi na siya nararamdaman. So sabi niya, ako ang isa na nabubuhay. Bagamat siya ay namatay, subalit sinabi niya, ako ay nabubuhay magpakailanman. So nung siya ay namatay, na-crucify sa krus, 2,000 taon na ang nakakaraan, sa ikatlong araw nabuhay siyang muli, at nabuhay siya at mananatiling buhay magpakailanman. Kaya iyan ang ating Panginoon. Amen. At sinabi niya na ang mga susi ng kamatayan at Hades ay nasa Kanya. So ano bang ibig sabihin ng nasa Kanya ang susi ng kamatayan at ng Hades? Pag sinabi mo kasi nasa iyo yung susi, ibig sabihin kontrolado mo. Ito ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. At ito ay hindi pwede makapanaig sa iyo. Yan ang ibig sabihin na ang susi ng kamatayan at ng Hades ay nasa Kanya. Pwede natin sabihin ang kamatayan, malakas yan. Napaka-powerful niyan. Yan ang pinakamalakas na puwersa na dinala ni Satanas dito sa lupa, kamatayan. At pag sinabi natin kamatayan, ito ay ang katapusan ng mga buhay. Anumang uring buhay yan. Pag ang isang buhay, umabot siya sa kamatayan, wala na siya, tapos na siya. Pero may isang buhay. Yan ay ang buhay ng Panginoon na dumaan sa kamatayan. Bagamat sinabi niya na namatay siya, pero sinabi niya, nandito pa rin ako, nabubuhay at mabubuhay magpakailanman. At dahil na testing na ang kamatayan ay walang kapangyarihan laban sa Panginoon, hinawakan niya yung susi ng kamatayan. Hinawakan din niya yung susi ng Hades na kung saan ang mga patay ay nilalagak. Kaya nasa Kanya ang susi ng kamatayan at ng Hades. At ito ang nasa atin ngayon, sa loob natin, sa ating espiritu, ang Kanyang buhay na sa loob natin, at siya rin ay kasama natin sa loob ng Ecclesia. Amen. Philippians 3:10 to 11, to know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if perhaps I may attain to the out-resurrection from the dead. Amen. So ito naman ay salita ni Paul. So sabi ni Paul, gusto niyang makilala ang Panginoon at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na muli. Pag sinabi mong gusto mong makilala, pwede natin sabihin, ito ay gusto niyang makapasok sa karanasan
ng Panginoon at kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. At gusto rin niya makapasok sa salamuha ng pagdurusa ng Panginoon bilang naiwangis sa kamatayan ng Panginoon. No? At mula dito, no, sa pagwawangis sa kamatayan ng Panginoon, matamo niya ang out-resurrection. Ito yung pinaka-outstanding resurrection, best resurrection. At ito ay resurrection ng mga overcomer. Sila ang mga mauunang mabubuhay na muli. Amen. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. Due to the fall and sin of man, death has come and is now operating on earth to collect all sinful people and to bring them to Hades, the place where the dead are kept. In the church life, however, we are no longer subject to death and Hades. So ito yung pambungad na salita na sinasabi sa atin. Dahil ang tao ay natisod, no, ang kasalanan at kamatayan ay dumating. Dumating yan. No, at itong kamatayan ay patuloy na nag-ooperate sa buong sangkalupaan. At sa pamamagitan ng kamatayan, yung mga makasalanan, mga natisod na tao, okay, ay kinukolekta na niya, namamatay, kinukolekta, dinadala niya sa lugar na tinatawag na Hades. So ito yung operation ngayon sa buong lupa. O, bunga ng pagkatisod ng tao. Kasalanan, nandyan, umiiral yan. Yan ay nadala dahil sa pagkatisod. At dahil may kasalanan, humahantong ang tao sa kamatayan. At ang mga tao na namamatay, ang kanilang katawan nililibing, naglaho na sila. At ang kanilang espiritu at kaluluwa ay nilalagak sa isang lugar na tinatawag na Hades. Pero, merong pero dito. Sabi niya, in the church life, however, sa buhay eklesiya, sabi niya, tayo ay wala na, no longer subject to death. Ibig sabihin nito, hindi na tayo nagpapailalim sa kamatayan. Wala na. Bakit? Bakit? So kasi yung isang kasama natin ngayon sa loob ng eklesiya ay ang isa na may hawak ng susi ng kamatayan at ng Hades. At dahil siya ay naririto, ang eklesiya ay nagtataglay ng buhay niya, kaya wala na tayo dyan. Hindi na tayo nagpapasailalim ng kamatayan at Hades. So, ang Hades, makapangyarihan. Pero sabi ng Panginoon, di ba? Ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig sa isang naitayong eklesiya. So kung ang eklesiya ay normal, proper, naitayo, pinagaharian ni Kristo, pinamamahalaan ni Kristo, walang kapangyarihan ang Hades sa eklesiya. Sarado yan. Amen. Christ abolished death on the cross, and He overcame death in His resurrection. Although death tried its best to hold Him, it was powerless to do so. Amen. Nung namatay ang Panginoon sa krus, di ba, namatay siya? Okay. So sa kanyang kamatayan sa krus, dinaig na niya ang Hades. Okay. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli. Siyempre, nung namatay siya, nadala rin siya sa Hades. At nanatili siya ron ng 3 araw. Oo. Pero, nabuhay siyang muli. Ibig sabihin yung Hades, hindi siya kayang ipigilan. No? Kaya, dahil dito, okay, sinasabi rito na ang kamatayan ay inalis na ng Panginoon. Ano na lang yan, yung kamatayan, ano na, history na lang yan. At pwede natin sabihin, sa mata ng Diyos, hindi na umiiral yan. Natapos na yan. No? At ang katuparan, okay, ang realidad na talaga mawawala na yan ay sa pagbalik ng Panginoon. Completely eradicated na yan.
yan ay parang ano na lang ngayon, anino na lang na gumagalaw. Ibig sabihin, natapos na yung kamatayan. No? Sa pagkabuhay na muli ng Panginoon, natapos na. Natapos na ang problema ng kamatayan. Sapagkat napatunayan na wala itong lakas. Okay? Itong kamatayan ay wala ng silbi. Dahil nadaig na eh. Namatay, nabuhay na muli, di wala na siyang silbi. At nanatiling buhay ang Panginoon. No? Kaya ang kamatayan, ano na lang yan? Kwento na lang yan. History na lang yan. Amen. Amen. So Christ is both God and resurrection, possessing the indestructible life. Because he is such an ever-living one, death is not able to hold him. He delivered himself to death, but death had no way to retain him. Instead, death was defeated by him, and he rose up from it. With Christ, therefore, death has no sting, and Hades has no power. Amen. Amen. So, ang buhay ni Kristo ay indestructible. Hindi masisira. Sapagkat ang pinakamalakas na puwersa na sumisira ng buhay, nagpapahinto ng buhay, nagte-terminate ng buhay ay ang kamatayan. Pero bakit hindi niya nasira ang buhay ng Panginoon? Kasi yung buhay ng Panginoon, okay, ay indestructible. Hindi talaga nasisira yan. At yung buhay niya ay buhay na pagkabuhay na muli. Una, indestructible siya kasi buhay siya ng Diyos eh. Yung buhay na yan ay buhay ng Diyos. Hindi masisira yan. Walang kayang gumiba. At walang pwedeng mag-terminate sa buhay na ito. Kaya yung death, nabigo siya na i-terminate yung buhay ng Diyos. At pinatunayan na yung buhay ng Diyos ay indestructible kasi Diyos siya. Pangalawa, yung buhay niya ay indestructible dahil ang buhay niya ay resurrection life. Resurrection. Pag pinatay mo, babalik uli, mabubuhay uli. At syempre, nasubok yan ng isang beses lang. Hindi na kailangan subukin uli. Gano'n man beses mo subukin yan, yan pa rin. Mabubuhay na muli pa rin yan. Pero hindi na kailangan. Ang pagsubok na siya ay namatay at nabuhay na muli ay minsan lang. Okay na yan. Proven na yan. Subok na. Kaya dahil dito, ito ay buhay na hindi nasisira sapagkat ito ay buhay ng Diyos at buhay ng muling pagkabuhay. Amen. Amen. So, pinatunayan, okay, na ang Panginoon, okay, bagamat namatay siya, nadala siya sa kamatayan, nadala siya sa Hades. Pero mula diyan, siya ay bumangon at lumabas. Okay? Kaya walang puwersa ang kamatayan sa kanya. Yung sting niya nabigo. Yung kapangyarihan ng Hades, walang nagawa. Pagka sa boom, lumabas ang Panginoon. Sobrang powerful na hindi siya kayang sirain ng kamatayan, pahintuin ng kamatayan, o lulunin ng kamatayan. At magiging Hades, hindi siya kayang ibilanggo. Kumalas siya doon. At sinabi sa atin, siya ay nanatiling buhay. At ang Panginoon ngayon ay nanatili sa loob natin bilang buhay natin, indestructible, at nasa eklesiya na kasama natin. Kaya ang eklesiya ay nanaig sa kamatayan at sa Hades dahil sa buhay ng Panginoon. So today's reading na ako, because Christ is the one in the church who is the holder of the key of death and Hades. Death and Hades should not have any power over us. In the church life, the keys of death and Hades are in the Lord's hand. Kaya yun yung ibig sabihin ng ang susi ng
ng kamatayan at Hades, nasa kamay niya. Nasa kamay ito ng Panginoon. Kontrolado niya yan. Hindi niya kayang sagupain ang eklesiya. Dahil ang eklesiya ay dahil ang Panginoon ay nasa eklesiya, ang buhay na meron sa eklesiya ay ang buhay niya. At itong susi ay nasa kamay niya. Amen. It is impossible for us to deal with death. We simply do not have the ability to handle it. Whenever death enters, many will be overcome by it. But if we give the Lord Jesus the ground, the opportunity, and the free way to move and act among us, both death and Hades will be under His control. However, whenever the Lord Jesus does not have the ground in the church, death immediately becomes prevailing, and Hades becomes powerful to hold the dead ones. It is crucial for us to see that Christ has the key, the authority of death and Hades. That is subject to Him, and Hades is under His control. Kasi dito pinag-uusapan yung death. Ang death kasi may mga ibang kahulugan din yan. Of course, pag sinabing death o kamatayan, ang alam natin yung namamatay physical. Pag sinabing, uy, namatay na si ganito. So alam mo, na-terminate na yan, nawala na ng buhay, at yung tao ay ililibing na yung kanyang katawan, at maski kailan hindi mo na siya makikita. No. At pwede makita uli, hindi na sa panahon na ito. So ganun ang alam natin sa kamatayan. At totoo naman yan. Pero meron din naman mga tinatawag na spiritual death. Maano rin to? Matindi rin to. Spiritual death. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Merong 7 eklesiya sa aklat ng Revelation. Ito ay mula sa chapter 3 o chapter 3 hanggang chapter 4. 7 eklesiya. Yung isang eklesiya dyan, ang pangalan ay eklesiya sa Sardis, inakusahan ng Panginoon na patay. Sabi niya, ikaw ay patay. Sabi niya gano'n. Sabi niya doon sa eklesiya, patay siya. No. Hindi ibig sabihin nito na yung mga kapatid na nandun sa loob ng eklesiya ay namatay physical. Hindi. No, buhay sila. Pero spiritually, patay sila. Sinabi yan ng Panginoon. Na ang eklesiya ay pwedeng maging patay. Bagamat dito, sinasabi sa atin, dapat hindi. Dapat hindi. Sapagkat, ang isa na nasa eklesiya ngayon ay ang isa na may hawak ng susi ng kamatayan at ng Hades. Pero ano bang ibig sabihin na ang eklesiya ay patay? Paano nangyari na ang isang eklesiya ay patay? Halimbawa, ang eklesiya natin, o ako, nandito sa local church ng Malolos. Kayo, may mga local church din kayo. Pwede bang sabihin na ang eklesiya nyo ay patay? Pwede. Sapagkat ang isang eklesiya, sa 7 eklesiya sa aklat ng Revelation, ay sinabihan mismo ng Panginoon na siya ay patay. Sa mga kapatid, dapat hindi, di ba? Pero pwedeng mangyari. So maganda yung sinabi rito. Sabi niya, ang isa na nasa gitna natin ay ang isa na may hawak ng susi ng kamatayan at ng Hades. Kapag itong isang ito, binigyan mo ng ground sa church, ang eklesiya ay magiging matagumpay, mananatili siyang buhay, at ang kamatayan ay hindi makakapanaig sa kanya. Paano? Bigyan mo ng ground ang isang ito. Nakatulad ng pananaw na pinakita sa atin sa Revelation, na kung saan ang Panginoon bilang ang anak ng tao ay lumalakad sa gitna ng mga gintong patungan ng ilawan. Ibig sabihin, namamahala siya dyan. At yung isa na yan, nasa kanya yung susi ng kamatayan at ang Hades. At dahil binigyan siya ng eklesiya, namamahala, Panginoon, ikaw ang mamahala sa amin. Hindi kami mamumuno dito, ikaw ang mamahala.
Susunod kami sa iyo. Bubuksan namin ang aming mga sarili sa iyo. Mananalangin kami sa iyo. Patuloy ka naming hahanapin at makikipagsalamuha sa iyo. Pag ganyan ang kondisyon ng eklesiya, ang Panginoon, gumagawa siya. Buhay na buhay ang eklesiya na yan. Sapagkat dun sa mga salita ng Espiritu sa eklesiya sa Sardis, sinabi niya, siya ang 7 Espiritu ng Diyos. Yan yung 7-fold intensified spirit. Ang lakas niyan. Dapat walang kamatayan sa loob ng eklesiya. At siguro tatanungin ninyo ako, Brother Danny, paano ba yung eklesiya ay patay? Patay pag hindi na mamahala ang Panginoon. Yun ang sinasabi natin. At ang manifestation, ang kahayagan, sa panahon na hindi na mamahala ang Panginoon, ang mga kapatid ay aktibo. Pero sa laman, sa buhay kaluluwa, sa opinyon, sa mga bagay ng kaisipan, at mga bagay na natural. Ibig sabihin, pag walang daan, yung 7 ulit na pinatinding espiritu, hindi siya nakikilatis ng mga tao, hindi siya nahihipo, ang mga tao ay hindi bumabaling sa kanya. Yan ang sitwasyon ng kamatayan. At pwede rin naman na kapag ang eklesiya ay patay, hindi siya nagpa-function. Yung isang sinabi ko kanina, active nga siya. Pero hindi sa espiritu. Patay siya. Active, patay. Kasi hindi nabibigyan ng pagkakataon, walang ground itong isa na may hawak ng susi ng kamatayan at Hades. So, magiging patay ang eklesiya. At yung isa naman, hindi nakaka-function yung eklesiya na monopolize ng mga ilang clergy. Alam niyo yung clergy laity system? Ito yung mga sistema ng mga church na hindi ayon sa prinsipyo ng katawan. Ayon sa mga clergy. May mga opisyal na namamahala. Sila ang naggumagawa. Sila ang nagsisermon. Sila ang nagpipreach ng gospel. Sila ang nananalangin. Lahat sila. Siya. Ang mga member nakikinig lang, hindi nagpa-function. Walang ginagawa. Ibig sabihin, yung sistema na yan, papatayin niya yung function ng mga membro ng katawan. Ano ba dapat klaseng pagsasama-sama ang meron ng eklesiya? Sabi sa Corinthians 14, whenever you come together, each one has a teaching, has a prophecy, okay, has an interpretation, has. Sabi niya, bawat isa, sabi niya. At sinabi ni Paul, you can all prophesy one by one, that all may learn. 1 Corinthians chapter 14. No, sinabi niya yan. You can all. Ibig sabihin, yan ay ang isang pagsasama-sama sa loob ng mutuality. Lahat buhay. Lahat nag-function. Pwede nagpipreach ng gospel, nag-share, nagpo-prophesy. Maski sino pwedeng manalangin. Maski sino pwedeng magbigay ng message. Sapagat bawat isa ay bahagi ng katawan ni Kristo. At bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, dapat lahat nagpapakita ng aktibong pagpafunction sa loob ng katawan. Buhay yan. Kaya ngayon, malalaman ninyo, ano ba yung sinasabing patay at buhay? Kailan ba nangyayari na ang eklesiya ay patay? Kailan ba nangyayari na ang eklesiya ay buhay? So, yan ay tumutukoy sa sitwasyon ng eklesiya. Pero positively, dapat hindi patay. Sapagkat ang isa na nasa gitna natin ay ang humahawak ng susi ng kamatayan. Bigyan lang natin siya ng daan. Sabi, ginamit dito sa English, let's give him the ground. Bigyan mo siya ng ground. Panginoon, ikaw ang gumawa. Alam niyo kasi yung espiritu, nasa loob ng pagpupulong yan. At itong espiritu, gumagawa siya. Kailangan sa kanya, may kalayaan siya. Biglang nag-move yung espiritu sa isang member. Mga kapatid. Okay. Ang sarap ng
experience ko kanina. Gusto ko siyang i-share. Go ahead. Di ba? At ang mga kapatid naman, nag-amen. At may isang kapatid naman, teka, kumanta tayo. Yung sinalamuhan ng kapatid natin, may kanta na maganda na ganyan, kantahin natin. Ibig sabihin, napaka-organic yung meeting. Walang formality, okay, kundi bawat isa ay nagpa-function. Buhay na buhay ang meeting. Huwag kayong matakot sa ganyang meeting. Matakot tayo pag tahimik. Ang katahimikan ay kamatayan. Alam niyo ba kung saan ang pinakatahimik na lugar? Tama, sa sementeryo. Kaya sa Biblia sabi niya, make a joyful noise unto the Lord. Amen. Buhay na buhay dapat ang ating mga meeting. Ang sisigla ng mga kapatid. May pag-awit. Di ba? So, yan. Dapat buhay. The Lord was persecuted to death. But that death was not the end. It was the gateway into resurrection. When he entered into death, he came to the threshold of resurrection. This indicates that the suffering church could not be frightened by the persecution or terrified at the prospect of being killed. For once she has passed into death, she also will be on the threshold of resurrection. Sa 7 eklesiya, may mga eklesiya na dumaan sa suffering. Smyrna, suffering church yan. Pero pinakita ng Panginoon at nagpakilala siya na siya ang pagkabuhay na muli. At sinabi ng Panginoon, huwag niyong katakutan yung mga pumapatay ng laman. Sabi niya gano'n. Sabagat ang pinaka-lasting na pwedeng gawin ng kaaway ay patayin ang tao. Pero kung napatay niya ang tao, tapos na ba yung tao? Hindi. Yung tao, pag pinatay niya, mapupunta siya sa gate ng resurrection at mabubuhay siyang muli. Kaya walang pwedeng gamitin si Satanas para igupo ang isang believer. Ang pinakamatindi lang niyang pwedeng gawin ay ang patayin ang isang believer. Pero pag pinatay mo yan, magiging martyr yan. Magiging mandaraig yan. At maghahari yan na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Katulad ni Stephen. Di ba? Pinatay. Si James, pinatay. At lahat yung mga 12 apostle, actually, na martyr lahat yan, pinatay lahat yan. Pero ano nangyari? Yung mga pangalan nila na isulat sa New Jerusalem, natapos ba sila? Hindi. Sila ay pumasok sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Okay, kaya ang kamatayan ay hindi kinakatakutan. Hindi ang kinakatakutan. Maski tayo. Hindi man tayo mapatay, tatanda tayo. At sa ating katandaan, kung hindi bumalik ang Panginoon, physically, mamamatay tayo. Di ba? Pero sa Biblia, anong sabi? Hindi namatay, natulog lang. Bakit natulog? Kasi nanampalataya at nagkaroon ng buhay ng Panginoon na hindi na mamamatay pa. The most, matutulog lang. Tayo, lagi naman natutulog eh. Kapag natulog ka at hindi ka pa namatay physically, bukas gigising ka. Good morning. Di ba? At kung sakali naman, hindi na nakagising at nalagot ang kanyang hininga sa kanyang pagtulog, good morning pa rin sa resurrection. So ganun ang dapat pananaw natin. Ang kamatayan hindi na dapat mag-threaten sa atin. Wala na siya. Oo. Kumbaga sa wala kang silbi. Amen. Amen. Christ's resurrection was also his victory over death, Satan, Hades, and the grave. Satan, death, Hades, and the grave form a group. Christ, the Son of Man, was not only vindicated by God and was proved to be a success in his achievements, but he was victorious over death, Satan, Hades, and the grave.
all of which are a great concern and trouble to us. So, 4 yung binanggit na dinaig ng pagkabuhay na muli. Ano yung 4 na yan? Si Satanas. Si Satanas. Siya ang pinagmulan ng kamatayan. No? At si Satanas, okay, ang nagdala ng kamatayan. No? At ang mga taong unbelievers na nasa ilalim ng impluensya ni Satanas ay mamamatay. Di ba? So si Satanas, sino pa? Ang kamatayan, ang Hades, na kung saan ang mga patay ay nilalagak, ang libingan. So sa panahon na ito, umiiral lahat ito. Si Satanas, bagamat nahatulan na, dinurog na yung kanyang ulo sa krus, gumagala pa rin. Kasi hindi pa naisagawa ng husto yung execution, na judge pero hindi pa rin na-execute. Ang execution ay dadating sa pagbalik ng Panginoon, kung saan ang unang bahagi ng execution ay ibibilanggo siya ng 1,000 taon. Pangalawa, siya ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy. At sa panahon na yan, lahat ay ilalagay sa dagat-dagatang apoy. Ang kamatayan, ilalagay na rin sa dagat-dagatang apoy. Ang Hades, ilalagay na rin sa dagat-dagatang apoy. Ang libingan, hindi na kailangan yan. Wala nang libingan sa panahon na yon. Dahil wala na mga patay. Tapos na ang mga negosyo tungkol sa patay. At lahat ng ito, mga kapatid, ay isang grupo, okay, na sama-samang walang lakas laban sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. So ang mga bagay na ito, pansamantala na lang umiiral sa panahon na ito. Pero, bilang na ang mga panahon nila. Si Satanas, kamatayan, ang Hades, ang libingan, 4 na grupo, 4 na yan na isang grupo, mawawala na rin yan. Amen. Amen. The Son of Man overcame death and destroyed Satan. The keys of death and Hades are now in his hand, and he is victorious over the grave. Such a Christ is walking in the midst of all the local churches in his recovery, taking care of them as the golden lampstand. So ito yung picture na sinabi ko kanina. Yung lampstand ay sumasagisag sa mga eklesiya lokal. At yung anak ng tao na lumalakad sa gitna ng gintong patungan ng ilawan ay walang iba kundi ang Panginoon natin na may hawak ng susi ng kamatayan at ng Hades. No? At pinakikita dito na ang bagay ng kamatayan ay tapos na at wala na siyang silbi. No? Ang ibig sabihin ng susi na nasa kamay ng Panginoon, susi ng kamatayan at ng Hades, wala nang silbi itong mga bagay na ito. Mga bagay na kinatakutan ng mundo, mga pinakamalalagim na bagay na dinala ng pagkatisod, sinold ng Panginoon sa pamamagitan ng una ng kanyang kamatayan sa krus, pangalawa ng kanyang pagkabuhay na muli. No? At pagkatapos niyan, nandiyan na siya. Lalakad-lakad siya sa gitna ng eklesiya, pinamamahalaan niya ang eklesiya. At ang pwede lang gawin ng eklesiya ay bigyan siya lagi ng daan. Dapat nasa gitna siya. Itong eksenang ito ay kabaliktaran ng sitwasyon doon sa eklesiya ng Laodicea. Sapagkat doon sa eklesiya ng Laodicea, ang Panginoon ay nasa labas ng pinto, kumakatok. Sabi niya, kung bubuksan ninyo, papasok ako at makikisalo ko sa inyo. So yan ay eklesiyang malahininga, ibig sabihin maligamgam, nanlalamig, na isa ring sa gisag ng kamatayan. Sapagkat yung eklesiya na yan ay nawala ang kanyang unang pag-ibig sa Panginoon. Diba? At nawalan ng pagpapahalaga sa Panginoon. Nabuhay sa sarili nila. Kaya nangyari yan. Pero ang normal na eklesiya, dapat ang Panginoon nasa gitna nila. Ang isa na may hawak ng susi ng kamatayan at ng Hades. Amen. Amen. So in the history of mankind,
Jesus was the only person who walked into death and walked back out. He walked into death to take a tour of death in order to study death firsthand. So nag-tour siya, lumakad siya sa kamatayan, namasyal siya doon, at pinag-aralan niya, ano ba itong kamatayan? Ano ba ang puwersa nito? Subukan nga natin kung malakas talaga ito. At nung wala nang magawa yung kamatayan, kumbaga sa wala itong binatbat. Amen. After he finished his tour through death, he simply walked out of death. Death has no hold on him. So, nilayasan na niya yung kamatayan. Sinubok muna niya, tinesting niya, pinag-aralan niya, lumakad siya, nanatili siya ron. Katagalan, umalis na siya. Nag-walk out na siya mula dyan. At pinakita niya na ito, ang kamatayan na dinala ng dyablo. Ito ang kinatatakutan ng buong sansinukob. Walang kwenta, walang silbi, walang lakas. At hinawakan na niya yung susi ng kamatayan at ng Hades. Amen. He conquered death, subdued death, walked out of death. This was the resurrection of Christ, the incarnated God and the redeeming God. So siya yung incarnated God, redeeming God. Okay? Na kung saan kinalaban niya ang kamatayan, natalo niya. Dinaig niya ang kamatayan. Lumakad siyang palabas mula sa kamatayan. At ito ang kanyang pagkabuhay na muli. Amen. At ito ay walang iba kundi ang nagkatawang taong Diyos, ang Diyos na nagtubo sa atin. We were redeemed by His walking into death and coming out of death. And now death has no power over us, for we are in Christ, the redeeming one. Amen. We are in Christ. So mga kapatid, huwag natin kalimutan, okay, na ang Panginoon natin ang nagtagumpay sa kamatayan. At siya ang nasa loob natin ngayon. Kung nadidinig natin yung kamatayan, ignorin mo lang yan. Walang ano yan. Wala na yung lakas, walang puwersa, at yan ay dinaig na ng Panginoon. At kung sakaling sa panahon ng pagbalik ng Panginoon ay buhay pa tayo, hindi na tayo makakatikim pa ng kamatayan physically. Kaya, ano mangyayari? Dapat, kung dumating ang Panginoon na buhay ka pa, dapat ikaw ay kabilang sa first fruit. Living overcomer, 144,000 in number. Mararapture. Hindi na tumikim pa ng kamatayan. Subalit kung sakali naman na-delay ang kanyang pagbalik, tayo ay tumanda, manghihina, magkakasakit, makakatulog. Hindi ko sasabihin mamamatay, makakatulog. At isang araw sa kanyang pagbabalik, magigising. At kung overcomer nung nagising, mararapture. Praise the Lord. Amen. Salamat Panginoon. Ang susi ng kamatayan at ng Hades na sa iyong mga kamay. Panginoon, salamat, ikaw ang Diyos, ang iyong buhay ay buhay ng Diyos. At ikaw din ang muling pagkabuhay. Dahil dito, Panginoon, ang iyong buhay ay isang buhay na hindi nasisira. Ito ang buhay na dinala mo sa amin. Upang sa pamamagitan ng buhay na ito, manatili kami mga buhay na bahagi ng eklesiya mo ngayon. Gumagalaw, nagpa-function upang panatiliin ang eklesiya sa kasaklawan ng buhay. Amen. Amen.